Yes, good evening, good evening, good evening everyone. Nag-coffee break lang. Akala mo yun, makakapag-back to back pala ako, no? Yamang yung labanan ni Sinyo at ni Poison 13 ay 30 minutes lang. So, minarapat kong magdesisyon na isa pa. Sa pambago, no? Husky versus Lakwan. Ano bang na-expect ko sa laban na to? Wala naman masyado. Si Lakwan kasi, hindi ko siya hindi naman sa pagano, pero mas gusto ko sa MC yung nagbibigay ng yung tamang sinabi. Kasi isa dun sa tumatak sa akin back then kay Slakwan yung about kay Jose Rizal. Binago niya yung sinabi ni Jose Rizal. So, syempre, kailangan natin ng mas tamang impormasyon sa panahon na ngayon na kumakalat ang fake news. So, ayaw naman natin magpalagana pa ng fake news. No? So, let's go. Isa pang laban. Wala nang patumpik-tumpik pa, no? Hindi na ako nakabate. So, may humiwas sa may chops. Welcome back sa isa namang episode ng Battle Hatol. Back to back. Dito yan sa Marikina X Tikas channel. At sa mga request, counting kapit lang. Alam ko may isa na ako nagawa. Kaso lang, kailangan kong putulin yun ng mahaba kasi yung in-explain ko siya, na-connect ko siya sa issues na about sa mga politicians. Alam niyo naman na medyo nana ngayon yung Pilipinas sa pagko-komento sa politics. So, marami akong puputulin doon. So, gawa muna tayo ng bago. Okay? Yes! Let's do this. Siyempre, shoutout pa rin, Boss Enigma. Salamat po. At pahiram lang po ng video. Hindi ko po intensyon na mamirata. At let's go. Let's do this. Flip Top Bound 15 Day 3, nandito pa rin. Events Pavilion, 500 Centrum Show, Mandaluyong City. Pampitong laban na natin ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito, sa lahat na naniwala sa ganitong klaseng lineup. At Flip Top magingay para sa parting nating laban. Shoutouts Crown, shoutouts Real Jokes Clothing, lahat ng mga represent collab. Hype Beat, kay Boss Benji, kay Salbahe siya. Shoutout sa kanya. Siyempre, Flip Top staff at lahat ng MCs na bumubuo ng liga. At sa kanan ko, Las Piñas City represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay Slak 1. Bayad to eh. Shoutout Skillions. At sa kaliwa naman, Antipolo represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay Husk. Akala nyo mahina? Sagpangan na! Shoutouts palagi ng Umaras Siren Rap Battle League. Siyempre, shoutouts palagi sa Flip Top staff. Nanalo ng coin toss, si Husky. Pinili niyo mauna si Slak 1. Tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin unang banat taon 15 Day 3. Slak 1. Game? Slak 1 versus Husky? So what the point? What you gonna do now, homie? You're gonna bars me. So funny. Before I entered the league in Flip Top, I saw you wearing panty in the face. Well, at first I think I'm wrong turn. The no internet, the ways. But today, I promise you, Husky, I get sure ball every round. Because Slakman is the friend of the name that you can pound. Little game! Little game! Game. Yeah, may tanong lang ako. Bait Husky. Sinong umisip niyan? Ano yan? Gusto ko na mag-rap. Ano ba alam mo? Husky, ha? Saan yun? Bakit? Paano napunta doon? Kasi ang pagkaalam ko yung Looney, Marlon yun. Yung Delo, Wendell yun. Yung Jerry, ba't Husky? Pinangalanan kang Jerry, ginawa mong Husky, sumali ka pa ng Eagles, hayop ka. Tama nga si Lip, kakagugil nitong animal na to kung saan siya napupunta. Ang malupet, nag-vlog pa ng farm. Di ba? Kung saan ka lagi naglalalagi.
Ang tawag niya sa mga viewers niya, Ka-Planet. Sigurado ka bang Ka-Planeta mo kami? Tangina, nung binigay ito sa akin, inisto ko agad si Gago. Nakita ko siya, may post, galit na galit, ninakawan daw ng pabo. Palaisipan tuloy sa akin, di ko malaman kung coincidence ba o gaguhan. Biruin mo kung kailan ka ninakawan si Kripley, nagkaroon ng pabuhan? Oo, Kripley, ikaw! Yung Bicolanon nagpipiling bet. Ngayon tayo magsubukan ng yabang kung sino sa atin maliligpit. Opisyal kitang hinahamon, hindi lang dahil naiinggit. Ulitin natin to sa reaction, mag-ubusan tayo ng internet. Kalma. Balik tayo sa'yo. Naalala mo to? Tinitira pa yung pagbablog ko. Iwanan kitang nakaswero. Nang dahil sa ginagawa ko, sasagasaan kita ng pajero. Uy. Remind ko lang ha, yung nabili mong pajero, yung sensor ng parking mano-mano. Nalalaman niyang babangga na siya sa pader kapag umiyak na yung dalawang pato. Matawa rin, no? Alam niya din eh. Tangina, pagpapasok kayo sa pajero niya, putang ina, pahirapan. Naka-welding yung 3 pinto, lahat sa driver dadaan. Ano ba na? Ayun, si boss. Tingnan mo si boss. Yan, isa yan sa saksi. Isa yan sa ano. Umangat ka lang sa buhay, pati kapitbahay, niyayabangan mo. Malunggay lang hinihingi ha, babanat ka ng, asan kayo nung nagsisimula ako? Tanginan to, alam mo kung sino ang angat na to? Putangin na, pipitas pa lang yung tao, kailangan isi-share pa yung kanta mo, gago! Putangin na mo. Putangin na mo! Si boss, isang malaking saksi. Sa tuwing sa bahay niya dadating. Tangina mo, buhay na buhay yung baboy, tatapesan mo ng paa pag trip mo magpatatim. Gago ka? Kawawa baboy sa'yo, boy. Yung ginagawa mo masyado ng ekis. Tangina mo, pag tinanong kung ba't kulang pa anong baboy, ang sagot niya may diabetes. Itigilan natin to, Aski, hindi na ako natutuwa. Naaasar na talaga ako sa mga kagaguhan mong ginagawa. Sana yung anak mo hindi kagayahin pagtanda. Sa round 2, pag-usapan natin yung mga dati mong bakla. Stock on round 1. Talagang ano niya na, pinanindigan niya na yung signature niya na, na wrong grammar, English, Baroque, di ba? Nakakatawa siya kasi nakakatawa pa rin talaga yung ganon. Kasi kahit nga kami dito, kapag, halimbawa, mag-iinuman, mga tropa, pagka nag-uusap din kami, mga ano rin, ganyan din eh, nag-wrong grammar din kami, don't English me, I'm not graduation, yung mga ganon. Pero usapang lasing lang yun, kasi, diba, mas nakakatawa siya kapag, pagka nakainom ko eh. Pero pag gantong laban, parang hindi siya nakakatawa, slack, parang hindi siya nakakatawa. So, kumbaga, may mga joke na, may mga patawa na mas bagay sa, sa mga ibang sitwasyon, di ba? Pero pagka ganito, ewan ko sa'yo, pero trip mo yan eh, di ba? Sinasabi ko lang naman yung, yung opinion ko lang naman, na hurt feelings. Yun nga, parang pinanintikan niya rin yung, yung introduction niya kanina sa interview, na gagawin lang nilang entertainment yung laban na to. So, kaya, okay din yun na parang nag-disclaimer na rin siya dun sa interview. Kaya hindi na ako mag-expect ng mataas. Kaya, round 1, di masyadong pulido eh. At saka yung suntok, kasi kumotong pa kay Kripley eh, di ba? Parang kayo naglalaban tapos biglang kumutos ka sa sa ibang tao. So, let's go, Husky. Ganon ba? Yay! Ang galing naman. Pwede mo ba akong kalagan? Mahirap magpatawa. Pag di effective, corny ka.
Pero pag seryoso, no reaction. Natural, seryoso ka. Madaling maging brutal. Tipong bayolente yung bagsak. Sipain sa bunganga parang nagsusuot ng slack. Mandaluyong mental game! Boss! Busabos! Wala kang hanap buhay. Balita ko, madami ka daw sponsor. Malakas ka daw humatak. Pag binigyan nyo to ng clothing, pati yung hanger nawawasak. Kasi islakwan na daw siya. Sino ka ba sa akala mo? Islakwan ka na lang kasi ako na kalaban mo. Ang ina. Ito na pala yung battle MC ng laglagan ng cemetery. Scary! Yung mga bobo na hurado, nahirapan pa daw ng very. Nanalo si Tanga. Tangina, proud na proud. Buhay na buhay yung hip-hop, puro patay naman yung crowd. Pampagana lang, palakpakan daw muna yung manunood. As if naman magpalakpakan yung mga audience nyo, mga uod. Yung ganong klase ng galawan, kahit si Boss Arik di kayang sumabay. Sementeryo yung venue tapos sasabihin laglagan mag-ingay. Gago ba to? Anong gusto mo sa mga buto? Gumanto? What the heck? At kung sakaling meron man, yon si Bone Tapek. 2x2 nila ni Cripply. Bali pala. Baliw eh. 2x2 nila ni K-Ram. Wala akong masabi. Anong ginagawa mo doon? Halos wala ka namang sinabi. Sasabayan na lang yung dulo. Nalalate pambigkasin. Pati tuloy kakampi mo, ayaw kang pagsalitain. Buhat na buhat eh. Tangina, sabi niya kay Cripply, gusto mo tirahin ko yung ex mo? Di ba may ex ka tapos iniwang ka? Ha? Eh paano kung sabihin kong may ex ako tos kami pa? Gulo, di ba? Sinabihan kasi ng pangit. Dinamdam agad ng todo. Tapos naghamon padamihan ng natoro. Ikaw na maurag, magiting na sa kepyas. Pag nagsuot na yung nandurag, mukha ng titing na kamedyas. Ano, proud ka pa, babaero ka? Madami kang kabit. Kumbaga sa kasabihan, papalit-palit ng damit. Kinarma ka tuloy, alam nyo ba yung app na Kumu? Nakahanap doon, asawa niya, sponsor din ng pubu. Tangina mo! What can you say? I'm a snitch? Show me again, cause I know you're such a gangster. Naglabas pa ng barel. Tangina, naglabas pa ng barel. Tinutok kay Tupper at Cripply. May LTAP daw sila, wala namang permit to carry. Kaso yon, hindi mo ba yan alam, brother? Republic Act number 1210. Tangina mo, scammer. Uy, alam mo rin eh, no? Tangina. Alam nyo ba tunay na istorya? Kung ba't to nakulong? Naghahanap sa FB ng mga nanghihingi ng tulong. Superhero yarn. Ire-register lang daw yung number sa treasury. Paki-forward na lang agad pag may nag-send ng OTP. Gago! Nasisikmura mo yung ganon. Buti hindi ka na-eempacho. Pinapakain mo sa pamilya mo, galing sa panggagancho. Tapos kung makaporma, kala mo antikas. Pag nagkasakit, wawa naman, hingi tulong din sa Gcash. Tangina. Grabe ka, kaya pala ang galing mo sa reference, hayop ka. No need to drop name, number nyo lang. Kaya pala ang galing mo sa reference, hayop ka. No need to drop name, number nyo lang, ayos na. Grabe ka. Madami ka ng pinahirapang mga tao. Di ka dapat sa ataol, mas bagay ka sa sako. Buhusan ng semento hanggang tuluyang maging kwento. At sana danasin mo yung nangyari kay Romano. Nakakalungkot naman yun. Malakas, 'di ba?
Malakas yung ano, yung round 1 ni Husky. Pero medyo lang mahaba. Tama ba? Kasi nung sana din sinama si ano, Romano, may ano pa yun eh, may parang ano pa eh, may pakiramdam pa eh, kakamatay lang ng tao eh. Respeto na lang, 'di ba? Respeto na lang doon sa mga nag-abag na maayos. Yun. Ano ba? Yun, masakit, 'di ba? Pinersonal niya, at saka ayos din yung sulat. Ang ganda rin ng delivery niya, ng mga lapag niya. Actually, sana hindi na siya nagtanggal nung ganun. Parang nawala yung sense. Nawala yung sense nung costume niya. Di naman din pala parang all throughout na ganon. So, hindi niya napanindigan yung pagiging baliw niya doon. Pero ang ganda nung nakaka-distract nga siya nung sa round 1 na ngumingiti-ngiti lang, ganon-ganon siya. Parang, best supporting actor. Yan, ang peg niya. Magandang sulat, magandang lapag. Yun nga, medyo nalungkot ako yung sana maging katulad ka ni Romano. Medyo yung nalungkot ako dun sa part na yun. Pero anyways, obvious to, no? Obvious naman to. Round 1, Husky. Let's go. Round 2, Slack. Pawi. Game. Naglagan daw. Yung ano nang sabi niya na ako daw ay sumabay. Hindi ka nalaglagan magingay, tinesting ko lang dun, isigaw mabuhay ang patay. Wala, hindi gumangan eh. Game. Game. Wala naman akong masamang intention sa'yo. Gusto ko lang naman ay konting attention mo. Really? You're angry because Sordeo and Shaboy is storied? What a discrimination! Ay, stupid! Sabi nyo, sinisira nyo yung kultura. Anong nyo? Natin. Anong nyo? Tanginan to, nung narinig ko yun, ang datingan, parang ang linis-linis mo. Tanginan nung binigkas niya yung mga kataga, parang aping-api siya nun. Ganto yung mga ballstar ng 90s na galit sa malalandi ngayon. Tingina mo kayo, pa si Muno nun eh. Sa sobrang hayok mo sa atensyon, binigyan mo ng lisensya yung dalawa na sa liga, okay lang gawin yun. Di ba ikaw si Hentay Kamen? Hentay Kamen ka, di ba? Hentay Kamen, nag-apply ng Avengers. Kaso sabi ng HR, hindi maaari yan. Tangina, pagpunta doon, nagpasikat ng kapangyarihan, no? Tumatagos daw sa pader, kaso kalahati lang. Di tinanggap. Sabi ng HR, magtrabaho ka na lang daw para meron kang kitain. 1.5 per day. Gagawin ka solar panel. Ayaw niya. Nag-costume na lang. Ang ginawa niya, nag-acting ng Julia. Pero ang hawigan, si Tito Boyet. Pero in fairness, ang sexy mo nun, yung puwet mo parang basang kropek. Ang ina mo, akala mo ba ang ganda mo nun? Mukha kang adik na babaylan. Napalabas niya si Julia sa pamamagitan ng Chongke after 1 year in Thailand. After 1 year in Thailand? Tangina mo! Kung sakaling maghubad uli, ibig sabihin sa panalo, desperado na to. Pero kahit ang handang ikaw, di uubra sa preparadong ako. Real talk! Kasi kung lumaban ng finals nyo, yung finals gagawin kong makasaysayan. Kung ikaw lumaban ng semis ko, wala. Kasi round 2 pa lang, ilalaglag ka na ni Rapian. Totoo, laglag ka na talaga, boy. Kasi tinan mo naman, paano luminya? Wastong, panggatong, pampalutong ng hitong, pitong patong. Putang ina niyan, puro kakaululan. In-installment yung multi, no? Anong tawag doon? Hologan? Sabi niya ba? Simot, namimilipit sa sakit, halos hindi makatuwad. Nakikirapan every night kasi yung tiyan, bumaliktad. Uy, anagram. Night, tiyan, bumaliktad. Putang ina mo. Mot, pinapakilala ko nga pala sa'yo si Husky, ang unang talo mo. Inang-inang to. Hindi mo pre mga ganyang linyahan, lalo na kung ang laban do or die. Tangina mo, ang tingin ko sa'yo ngayon, malinaw nakita, parang cleavage ng senior high. Kaya kung mag-aangas ka ngayon sa akin, pare tagilid ka. Kung ikukumpara ang pagitan, makinig ka. Sa paningin ko, ikay Keram na nakikitigma na tinapa sa kinakatakutan mong anigma. Ay. Stupid.
Ice tubig. Wala ako napulot. Wala napulot sa round ni sila ako. Ang random. Ang random nung round 2. Nalungkot ako kapag sige na nga, round 2. Let's go, Husky. Minsan lang to mangyayari. Kaya kailangan galingan. Sulitin bawat oras, baka bukas patay na yan. Hindi ko sa dinadalangin, lahat tayo dun punta. Ang akin lang na kung sakali man ikaw na mauna. Sariwain natin. Yung linya niya sa Bermuda, doon natin siya nakilala. Sa Bermuda, 6 feet under, doon na lang din natin siya maaalala. Islakwan. Mali, demonyo yan eh. Dito. Ulit. Islakwan. Sayang, bata ka pa. Batugan na, sakitin pa, kaya dapat lang mawala ka na. Tangay na, bagay. Isipin mo, burol mo ngayon, tos ganyan yung tao. Hindi ka ba masaya? Pumunta sila lahat dito para makita kang hindi na humihinga. Tangay na kasi, nung last night ni Romano, may hinagpis sa kanyang muka. Nakapikit, umiiyak, pero ngumunguya. Tangay na. Tawa si boss siya, may sabi nun eh. Tangay na. Akala ko pa naman, tapos ka na sa ganong punto. Well-rounded yung bilao, binatil niya yung puto. Tangay mo. Ganto daw itsura ng anak pag mabangupukin ng nanay mo. Sanayan lang yan, gago ka ba? Basurero tatay mo. Ang ina, sinabi mo yan nung quarantine. Tanong ko lang, hindi to lait. May itsura yung asawa mo, ba't yung anak mo ang papangit? Tangina, ang dark ba? Pepe, pangit, ang dark ba? Meron pa. Ahon 12. Batangas yung resort. Si Luxuria nasa pool, si Gago nag-boxer short. Bayaw, dadakotin ko yan, eto na yung tsansa. Oh, ina mo. Ang nadakot si Moby Dick kasi binuhat pala ni Damsa. Na fake, na choke, pero mas lalo pang nanggigil. Gabi-gabing nag-iisip, talagang walang makakapigil. Yung try niya sa angle, baliktad lang kung iisipin. Yung Bermuda yung nawala nung sinubukan mong sisirin. Tangina. Mabalasik na romantic. Tirador ng FEMC na exotic. Mag-i-spray ng aromatic sabay bembang acrobatic. Yung chick niya mga adik, yayayain niya sa atik, bibili antibiotic, kita mo to, subumatic. Lamang ka daw sa delivery. Ano ka, parcel? Malakas ka lang dahil sa tao. Sino ka, si Sel? Pumepera kada move. Ano ka, lalamove? Kung TV yung in-order nung dumating kulob. May bago tong technique para mabawasan yung habag. Reaction video tapos reason kung ba't siya na body bag. Boss! Yung kay Plari, hindi na ba kaya yun? Tanga na, hard loser ang puta, hindi na nakamove on. Talo na oh, rumerebat ka pa. Ni-review pa, tapos ni-review pa. Content creator. Ayos. Lumalaban na ng patas. Inuuna pa mang gatas, yung anak wala pang gatas. Pero, monetize na yan. You're happy, right? Alam nyo na yung gagawin, tirahin nyo sa copyright. Yo, parehas tayong galing ng kalsada. Kaya ang tanong, paano ka na?
Mahirap kang kalaban, may diskarte akong dala. Sobrang bangis ko, naging amo. Talagang yung buhay ko nagbago. Magra-rap na araw-araw kasi may pera na ako sa bangko. Husky, okay naman yun, mas marami siyang, mas marami siyang nakakatawa na part. Tsaka, ang ganda ng setup, yung romantic story nila ni Luxuria. Ganda ng setup niya doon hanggang sa tumitira ng attic, sa attic, subumatic. Nag-effort din siya doon sa, sa paghahanap ng mga rhymes at pagsusulat nun sa pagtuhog nun sa isang stick. Kaya, ayos din. Diba? Nakakatawa. Kung yun naman talaga yung gusto nilang ma-achieve, nakakatawa siya. Alam ko naman, gusto nyong masaktan yung bawat isa. Pero kung kaya namang hindi laitin yung mga anak, patawarin nyo na. No? Patawarin nyo na. Yun, feeling ko round 1 round ni Husky malakas. Tsaka kinonect niya pa rin sa story ni Romano. Kaya pala nag-made sense na yung sundot niya sa dulo ng round 1 niya na sana matulad ka kay Romano. Kasi meron palang, continuation sa part 2. Sa part 2, may continuation pala siya sa round 2. So, ayos din. Ayos din na, pala yun. Connected pala yun. So, ayos lang. First and second round, bigyan ko Husky. Slawan, bawe. Let's go. May pera na siya sa bangko. Palakpakan. Sobrang tikas. Palakpakan nyo rin ako. May pera rin ako sa Gcash. Sabi mo, nahuli mo akong umunguya. Yung lamay kalaunan. Kasalanan ko ba yun? Nagluluksa sila ng hapunan? Boss, tingin ko sabotahe to. Lahat ng angle niya, ikaw lang nakakalam nun. I can't believe this is happening to me. Okay. Lead up game! Shit. Ganda ng niya. Gusto ko yung mga ganito, yung isa sa binibigyan ko ng value, yung mga on the spot na rebut. Tsaka pumalag di ba? Pumalag. Ito yung nakulangan ako kay Sinyo, yung laban nila ni yung back to back nito, di ba? Sana yung round 3 ni Sinyo, yung nawala siya doon sa round 3. Sana nag-rebat na lang siya doon about sa tagiliran niya. At ginawa niya sanang kwela, ganito kay Slakwan. Ito yung para sa akin ito yung malaking factor na karakter ni Slakwan na nagugustuhan ko Yung on the spot niya na pabirong rebat, 'di ba? Nakakatawa 'yun, pero galing nun para sa akin. Game. Hey. Tangina mo, Husky, para ang bula! Joke ako Hindi, nag-joke talaga ako. Ano hintayin nyo? Nag-joke nga ako, ga? Nag-joke nga ako, gago. Di nga. Hala! Nag-joke nga ako. Sige na nga, bula, nawala. Ang kulit niya Bula, nawala. Okay na, game na. Game. Hindi, gago. Okay, game. Nagchat to kay Pibus. Sabi niya, Boss, pa-line up ako. Lahat ng lupit ko at galing ibubuhos ko na. Nag-reply si Pibus sa kanya. Sabi, ganon? Ayos yan. Ano ka, taga-motos ka ba? Isang ilan. Tangina. Magpapa-line up din pala sa PSP. Niloloko pa pati sarili. Nung hindi natanggap, biglang balik flip-top. Tunay lang mananatili. Ang ina mo ka, kupal ka. Hindi ka lang tinanggap, biglang loyal ka. Total, napag-usapan na natin yung pagiging rapper mo, yung pagiging vlogger mo. Ngayon, pag-usapan naman natin yung pagiging cancer mo. Game? Game. Joke ata na naman ako. Game. Yung kasiraan ni Poison sa Bataan, ba't kailangan ipaabot mo pa sa battle? Yung mga MC kumantot sa Taiwan,
Pati ba naman yun, kailangan pang i-angle? Ipagpalagay na natin na totoo yun. Ay, hindi. Totoo talaga yun. Oh, sige. Eh, di ba, kayo yung nagpakasaya? Tapos ilalaglag mo rin pala? Tangina, kung nandun lang ako nun, Husky, tangina, sayang talaga. Pero what happens in Vegas, stays in Vegas. Bro code, Husky. Bro code. Tanginan to kasi, oh. Hanggang sa battle, dinadala, gusto panindigan, pagiging goons. Para lang magkaroon ng sulat, binali niya yung unwritten rules. Oh, unwritten. Pure loyalty over motherfucking teaching writers. Because the real ones in this business, homie, doesn't need reminders. English yun, bro. Tangina, malas ka, napatapat ka sa estilong kayang-kaya kang palagan. Itong cancer, nagkamali ng dinapuan niyang katawan. Tangina, issue ang binabagsak. Puro balitang hip-hop. Content creator ka nga, makabagong icon speed ng flip-top. Yung mga sinunog mong tulay, alam kong naging liwanag sa iyong daan. Pero sana inisip mo na 10 beses, Husky, bago mo sinindihan. Kasi alam ko, battle rap to. Lahat na tayo may kanya-kanyang branding. Kaso nakakagulat lang na may gaya mong ipagpapalit ang tropa para sa standing. Cancer ka. Makikisama para sa anggulo. Tanginang galawan. Hindi ka nakakatakot na kalaban. Nakakatakot kang maging kaibigan. Kasi galawan ni Husky, oh, halatado masyado. Galawan ni Husky, halatado masyado. Handa manabla si Gunggong, o para manalo. Kasi kahit kayo mo labas yung yung anyong preparado. Ulitin nga natin, puta. Tapos kahit ngayon mo labas yung anyong preparado, kahit isang stage pa tumungtong tong cancer, matatalo sa harap ng hurado, pati ng mga tao, na itong cancer naman ngayon yung mawawala. Ito'y para kay Romano. Ay. So, yung nawala yung angas ng pagkalapag. Ang mapayo ko lang, kapag nagchochoke kayo, huwag yung palatang nagchochoke kayo. Minsan maganda siya, kwela siya. Like, ito yung kay Slakwan yung ginagawa niya. Nakakatawa kasi talaga. Walang hinihintay nyo. Nag-choke nga ako. Di ako nagbibiro. Nag-choke talaga ako. Tapos naghihintay talaga yung mga tao. Tapos ang ganda na ng pagkano niya doon eh. Ang ganda ng laro niya doon sa choke-chokean niya. Or kung nawala talaga siya. Ganda nun. Pero, hindi siya kasi once na nag-choke ka, ayun na yun, talo ka na kasi nagkamali ka na eh, wala ka na eh. Labanan nga to ng confidence eh. Labanan nga to ng paangasan nga eh, di ba? So, the more na ina-admit mo na nagkakamali ka, parang sinasabi mo na weak ka, di ba? So, okay lang magkamali. Pero sa'yo lang, secret mo lang. Pero pagka mga ganitong stage performance na, hindi mo kailangang sabihin yan. Kasi parang sinasabi mo rin na yung baho mo, hindi yun nakakapagpaangas sa'yo. So, kailangan pag nag-choke ka, diba? Magano ka, tagi-tagiliran, senior effect, senior drama, or price tag, di ba? Kung nawawala yung ng microphone niya, di ba? Maraming mga tactics na hindi mo i-claim na nagkakamali ka kasi sign of weakness yun sa stage performance. So, alam mo sa sarili mo na nagkamali ka, pero secret lang yun. Diba? Ang ganda rin ng angle niya dito, na bro code, di ba? Sinira mo yung bro code. Ganda rin ng learnings dito about sa friendship, di ba, na ang hirap mong maging kaibigan, di ba? Okay ka maging kalaban, pero ang hirap mong maging kaibigan. Parang hindi ka nakakatakot kalaban. Mas nakakatakot ka maging kaibigan. True. People come and go, di ba? Yung mga totoong kaibigan, nag-stay yan sa pinaka mahirap na situation sa buhay mo. Pero yung mga kaibigan lang, hindi mo totoong kaibigan, kilala ka lang yan pag may kailangan. At pag may pera ka, yun, ganda nun. Ganda ng learnings na yun. And so, tingnan natin na Husky. Let's go. So what's the point? What an effort. Hindi ka makakapunta ng Taiwan, wala kang passport. Putay na. Inimbento ko lang yung angle ng kantuta na yun Siguro ayaw kong payagan ng asawa mo dahil doon. Kaya nagkakaganyan ka. No?
Tanginan to. In-expose na to ni Beatroom. Panay Reddit malala. Napayuko na lang at halos gusto na lang niyang tsumapa. May paglas-glas prism ka pa. Bahaghari sa refleksyon. Pag naging likido ka't pasikat pa, talagang mangyayari yon. Nabakla ang puta, halatang mangmang sarap i-elbow. Napugian sa kalaban kaya liwanag naging rainbow. Tangina. Third gender supremacy. Natauhan siyang Third gender supremacy. Natauhan si Hambog. Pagkatapos siyang i-dog style ng dumog style kay Paldog. Kaya pansin nyo ba nung day one, hindi siya walang ya. Bistado kasi ang beshi, kaya siya malamya. Bumalik yung anggulo, sumalamin sa katangahan. Ninya Sandehas na broken hearted, masakit nilalarawan. Tangina. Respeto sa 3GS. Patay feel sad sa nangyayari. Dati banding nyo brainstorming, pero ngayon usapang tae. Tangina. Labasan na ng baho. Teka puta, ano yan? Ako yung may farm pero kayo nagbababuyan. Nagpataasan na ng ihi. Yung dating patak-patak, wala nang word na squatting. Pag nagkawatak-watak, total stable na rin naman. Pera, kotse at tahanan. Ang masakit lang, maiiwan kang walang napatunayan. Ghetto made me do it. Pamagat ng kanyang music video. Walang tigil na pagkamig na para bang pensyonado. Tapos wala man lang mesa na may masarap na hain. May na-flex ka sanang pera kung nanghiram ka sa akin. Andun si M-Site, Benji Rayala, at isang hindi ko kilala. May-ari ng production, ng clothing, at Raptor na pula. Sponsored again. Pero meron din siyang nagastos. Yung sinakyan mong kulay gray, magkano rent sa BIOS? Tangina. Pero sa bagay, uso yan. Maraming rich kid sa kanta. Makapal yung packet ng islap, manifest pa lang pala. Tangina, kunwari, malayo na yung buhay mo sa dati. Antindi. Cravings na lang yung sardines kasi wala nang pambili. Gigil sa prime. Kamay na bakal. Malamig at raw na fist. Uhaw sa kasikatan. Hirap may gantong disease. Paru-paro sa aking tiyan. Kain yung metaphor panis. Mag-evolve ka muna gago parang metamorphosis. Ah! Fuck! Putang ina! Estilo niyan sigaw sa bars. Para reaction nyo mahakot. Nalaman lang yung train of thoughts, nagpiling sight na siyang katakot. Panay selfie bars ka lang, hindi ka malakas. Tumungtong ka lang sa silyang, binuhat mo't nagmataas. Buti pa si Poison, aminado kahit gaya yung estilo. Samantalang ikaw na adapt mo lang, ikaw na nagpauso, maghahanap ng words na di natin nagagamit daily. Magko-construct ng bars tapos magpapanggap na brainy, gago. Paano hindi ko malalaman? Galing na ako dyan. Parang canis majoris, 1,000 larger than the sun. Paluhurin ng mga tala. Yung konsepto mo mababaw. Magkaiba ang bituin sa babagsak na bulalakaw. Ayos naman. Pero yun nga, obvious no? Obvious yung laban. Husky all 3 rounds actually. No, nakakatawa si Slack 1. May mga point din siya na nagustuhan ko. Pero consistency at sulat, Husky ako. Pero yun, ayos naman si Slack 1. Yun. Ayos naman si Slack 1, nakakatawa. Pero mas kung ipabatay natin sa panahon ngayon na kung saan yung mga tao binavalue na yung sulat, diba, over joke bars. Husky, diba, si Husky yung may potential siya na na mag-evolve pa, katulad nga na sinabi niya ng paru-paro, metamorphosis, though medyo gaskis na yon. Pero patok pa rin naman siya kahit paano. Maganda kasi yung metaphor yun eh.
Totoo lang. Yun, pagka may butterfly ka sa stomach, kinakabahan ka, nervous ka, na-excite ka. Medyo sana sinet up pa ng maayos bakit siya nagkaroon ng butterfly stomach. Bakit niya, yung ganap, bakit nagkaroon siya ng ganong pakiramdam. Mas maganda pa sanang nagbigay pa siya ng magandang idudulot yung metamorphosis, maaring sa future, sa buhay, pagiging successful, pwedeng connectin doon. So, ayun, para sa akin, Husky, let's go. Black One versus Husky, mag-ice pang beses para sa kanilang pareho. Boto ng Urado, 5-0, mag-iay para ay Husky. Ano nangyari mo? Judges. Husky, diba? Kaso lang, nonsense yung pag-costume niya dito ng baliw-baliwan kasi hindi rin naman niya, throughout, or di niya rin naman enacting na baliw siya talaga. Sana, kung baliw costume siya, mental hospital na straight jacket, sana talagang ginamit niya yon, minaximize niya sana yung costume niya na yun. Kaso lang, diba? Anong connection? Hindi ko siya may... Ewan ko sa'yo, Husky, bahala ka, trip mo yan. So, bahala ka dyan. Isla ko man, alam ko, marami ka pang may improve. Konting tiyaga pa. Pag may tiyaga, may nilaga. Depende kung anong gusto mong karne. So, yun. Thank you so much po sa paghihintay sa lahat. Thank you so much po sa mga bago nating subscribers, sa mga bago nating tropa, sa mga matatagal na natin. That's okay. Thank you so much pa rin sa pagkapit. At mabuhay kayong lahat. Take care. God bless. At kanta. I love rap and roll. Mapapakinggan nyo na sa Spotify. I love R&R. Biodata ko po. At sa ilalim ng alon. Yes. Stream nyo na yan. Kita-kits tayo sa susunod na video. Pero yan ang inyong proud Pinay independent artist mula dito sa California. Love you all. Come on. Are you ready? Wow! Naalala ko nung bata pa ako, mahilig akong kumanta sa mikropono. Kaso tong nanay ko sabi, wala daw ako sa tono. Mag-rap ka na lang dahil kay sintonado. Tumigil ka, uulan ng todo. Pero di ako nagpatigil, no? Tinaasan sinagad, binirit ko. Lumaki ako sa pamilya na first love ang musika. Kaso tong isip ko'y dinidikta ay iba. I love rock and roll, di ako titigil sa pangarap, baby. I love rock and roll, halika at sumama ka sa aking journey. So ayun, paglaki nag-audition kung saan-saan. Kahit ano basta pwede, aking ginanabahan. Nag-dancer sa dos, walang aaral. Extra sa film, teleserye at komersyal. Itong mugat ko, nasanay kumabal. Hanggang tong ko nga ay nagmahal. Mga kaibigan, nag-iba ang mga asal. Pagkaharap mo parang sinong mga banal. I love rock and roll, di ako titigil sa pangarap, baby. I love rock and roll, halika at sumama ka sa aking journey.
Just din pala ang ganito. Pag mahusay ka sa larangan mo, puhulihin, tatakutin, sisindagin ng mga tao maagawan ng pansin. Here we go now. I love rock and roll. Di ako titigil sa pangarap, baby. I love rock and roll. Halika at sumama ka sa aking journey. I love rock and roll. Di ako titigil sa pangarap, baby. I love rock and roll. Halika at sumama ka sa aking journey. Woo! Samahan mo ako sa ating journey.